Okay, so meron akong isang kwento para sa inyo. Isang kwentong totoo at medyo hindi kapanipaniwala. Tungkol ito sa isang hari, si Haring Jehoshaphat, at kung paano niya napanalo ang isang laban gamit ang isang kanta. Pwede bang manalo sa giyera gamit ang kanta? Parang ang weird pakinggan, no? Imposible, di ba? Pero yan mismo yung pag-uusapan natin ngayon. Paano nga ba nangyari to? Ayan, samahan niyo ko. Alamin natin. Okay, bagong lahat, meet the hero of our story. Kilalanin muna natin ang bida. Ang pangalan niya ay Jehoshaphat. Naging hari siya ng Juda noong 35 years old siya. So ano bang meron kay Jehoshaphat? Bakit siya tinawag na good king? Well, una sa lahat, sinundan niya yung yapak ng tatay niya, si King Asa, na mabuti ring hari. Tapos, sobrang loyal niya sa Diyos. As in, yung mga sinasambang idolo o Diyos-Diyosan na uso noon, ayaw niya niyan. Sa katunayan, pinatanggal niya lahat ng mga lugar na para sa pagsamba sa mga idolo. At hindi lang yan ha, nagpadala pa siya ng mga teachers sa buong kaharian para ituro sa mga tao ang mga batas ng Diyos. Yan ang dedication. At dahil sa mga ginawa niyang ito, anong naging resulta? Aba, ang kaharian niya naging mapayapa at masagana. Alam nyo, pati yung mga kapitbahay na kaharian, nirerespeto siya. Nagpapadala pa sila ng mga regalo kasi kitang-kita nila na kasama niya ang Diyos. Pero alam nyo, kahit gaano ka pa kabuti, minsan nagkakamali ka rin. At dito napapasok yung isang malaking, as in major mistake ni Jehoshaphat. So, anong nangyari? Nakipag-alyansya siya sa isang masamang hari, si King Ahab. At para mas tumibay yung samahan nila, pinakasal niya yung anak niya sa anak ni na King Ahab at Queen Jezebel. Yan yung hindi magandang desisyon. Para magka-idea kayo kung gaano sila ka-opposite, tingnan niyo to. Si Jehoshaphat, mahal na mahal niya at sinusunod ang Diyos. Si Ahab, nako sa mga Diyos-Diyosan siya. Si Jehoshaphat, good influence. Si Ahab, bad influence for sure. So, gets niyo na, parang langis at tubig. Hindi talaga dapat sila nagsama. At dahil nga magkaibigan na sila, anong sumunod? Well, itong si Ahab, niyaya niya si Jehoshaphat na makipaggera. Sabi niya, tara, samahan mo ko, labanan natin ang mga taga-Syria. At pumayag si Jehoshaphat. Pero itong si Jehoshaphat, bago sumugod, sabi niya, teka muna, tanong muna tayo sa Diyos. Magandang idea, di ba? Ang kaso, ang dinala ni Ahab, 400 propeta na, mga yes man lang. Ang sinabi nila, syempre, yung gustong marinig ng hari. Sige, laban, panalo yan. Pero may isa lang na propeta ang nagsabi ng totoo. At ito ang sinabi ng totoong propeta na si Mikaya. Sabi niya, nakita ko ang buong Israel na nagkalat sa mga burol, parang mga tupang walang pastol. Ang ibig sabihin niyan, magiging disaster ang laban at mawawalan sila ng leader. Isang napakalinaw na babala. Pero nakinig ba sila? Hindi. Sumugod pa rin sila sa gera. At anong nangyari? Eksakto sa sinabi ng propeta. Si Haring Ahab namatay, si Jehoshaphat, grabe, swerte na lang at nakatakas pa siya. Pagkabalik ni Jehoshaphat sa kaharian niya, may sumalubong sa kanyang propeta, si Jehu. At ang tanong sa kanya, dapat mo bang tulungan ng masama at mahalin ang mga galit sa Panginoon? Parang isang malaking I told you so na paalala sa kanya na dapat sa Diyos lang siya kumakampi. So natuto na si Jehoshaphat sa pagkakamali niya, pero hindi pa dyan natatapos ang kwento dahil ngayon haharap siya sa isang mas malaki at mas nakakatakot na pagsubok. Biglang may dumating na balita at grabe, nakakakilabot to. Isang dambuhalang hukbo, pinagsama-samang lakas ng Moab at Ammon ay paparating para wasakin sila. Isipin nyo yung takot nila. Siyempre, natakot si Jehoshaphat. Sino ba namang hindi? Pero this time, iba na ang ginawa niya. Natuto na siya. Imbes na humanap ng ibang haring kakampi, ang una niyang ginawa ay lumingon sa Diyos para humingi ng tulong. At pakinggan nyo itong isang malakas na bahagi ng panalangin niya. Sabi niya, wala kaming lakas laban sa napakalaking hukbong ito. Ang mga mata namin ay sa iyo nakatuon. Wow! Inamin niya na wala silang kalaban-laban at sa Diyos lang sila aasa. At sumagot ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Hahaziel. At yung plano niya, ito na yata ang tinaka-weird na battle plan sa kasaysayan. Una, huwag matakot. Pangalawa, magmarsya papunta sa kalaban. Pangatlo,
hindi nyo kailangang lumaban. At pang-apat, ilagay ang choir sa harapan ng hukbo. Teka, ano? Choir? Tama, mga awit. At dito na tayo sa pinaka-exciting part. Itong kakaibang plano, gagawin na nila. Tara, tignan natin kung anong nangyari. So ginawa nga nila. Isipin niyo yung eksena, isang malaking hukbo, pero sa pinakaunahan, hindi mga sundalong may matatalim na sandata, kundi mga awit. As in, isang choir ang haharap sa kalaban. Ang tindi. At habang nagmamarcha sila, anong ginawa ng choir? Nagsimula silang kumanta at magpuri sa Diyos. Tapos, pagsapit ng tanghali, isang milagro ang nangyari. Yung mga hukbo ng kalaban biglang nagkagulo at nagsimulang magpatayan sa isa't isa. At pagdating ng hapon, nang makarating ang hukbo ni Jehoshaphat, tapos na ang laban. Ito yung bumungad sa kanila. Wala na silang kalaban, natalo na lahat, tapos na ang gera nang hindi man lang sila humahawak ng espada. Lahat dahil sa pagpupuri at pagtitiwala. At itong numerong ito, 3 araw. Yan ang tinagal nila sa pagkukolekta ng lahat ng kayamanan, gamit at samsam na iniwan ng mga natalong kalaban. Ganun karami yung nakuha nila. Kaya ang aral dito, pagkatapos ng laban na yon, naging tahimik ang buong kaharian ni Jehoshaphat. Nabalitaan kasi ng lahat ng bansa kung paano sila ipinagtanggol ng Diyos, kaya wala nang nangahas na lumaban pa sa kanila. At ito na yung tanong na iiwan ko sa inyo. Sa mga laban na hinaharap mo sa sarili mong buhay, maliit man o malaki, naisip mo ba na baka may mga paraan para manalo na hindi mo inaasahan, tulad ng isang kanta? Pag-isipan mo yan.